Isang dalaga ang mas piniling iwan ang kanyang nobyo, sapagkat natatakot itong malaman ang kanyang sikreto. Pero sa paglipas ng ilang taon, muling sumulpot sa harapan niya ang dating nobyo upang alokin itong magpanggap na kasintahan niya. Hello mga ka-MV! Isa na naman pong inspirational love story ang ibabahagi namin sa inyo na sana ay kapulutan nyo ng aral. Ito ay pinamagatang Pretending His Girlfriend Again. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Happy anniversary, babe! Bati ni Lorenzo kay Elise nung tanggalin niya ang blindfold ni Elise. Talagang nag-abala ka pa. Bahagyang natawa ang binata nang humarap sa kanya si Elise habang nakanguso. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Gusto ko syempre. Sobrang gusto ko. Salamat dito, Enzo, ha. Thank you for everything, babe. I love you so much. Saad ni Elise at napatingin sa paligid. Sa pwesto nila kitang-kita ang kumikinang na city lights at may mga nakapalupot na string lights sa bawat puno at halaman. Sa gitna naman ng table, may flower vase at katabi nun ang mga scented candle. Ginawa kasi ni Lorenzo ang plano sa lupain ng kanyang lola. Makikita kasi doon ang city lights at alam niyang magugustuhan niya ni Elise para sa ika-5 anibersaryo nila ng nobya. Nagustuhan mo ba, babe? Tumango ng 3 beses si Elise at mabilis niyang hinalikan sa pisngyang binata. Basta kapag ikaw gumawa, gustong gusto ko. Ang ganda talaga dito sa lupain ni Lola Cecilia. Kitang-kitang city lights. Sambit ni Elise. Kinuha ni Lorenzo sa ibabaw ng lamesa ang satin flower bouquet na siya mismo ang gumawa at inabot yun kay Elise. Flower for you, babe. Wow! Ang ganda nitong DIY bouquet. Binili mo? Of course not. Ginawa ko yan para sa'yo. Gusto ko kasi ako mismo ang gagawa. Ang dami mo talagang pakulo. Pagak na natawa si Lorenzo at umiwas pa siya nang hampasin siya ni Elise. I'm not done, babe. This is our 5th anniversary and I want everything memorable because you deserve this. Wika ni Lorenzo sa kanyang nobya. Baliw ka talaga. Lagi kami pasabog tuwing anniversary natin, no? Nakakahiya tuloy ako kasi walang maibigay eh. Nakangusong sambit ni Elise at ngumiti lang si Lorenzo sa nobya. Dahil hindi naman siya naghahangad ng kapalit. Sapat na yung lagi niyang nakikita ang nobya niya. I love you, Elise. And I'll do everything to make you happy. Hindi mo kailangang ibalik ang mga ginagawa ko para sa'yo. Nilahad ni Lorenzo ang kanyang kamay nung dumating na ang magtutugtog ng violin. Shall we dance? Ano pa ba magagawa ko? Ikaw na nag-alok, alangang tanggihan ko pa. Nagsimula ng patugtugin ang violin. Pinatong ni Lorenzo ang 2 kamay ni Elise sa magkabilang balikat niya at hinawakan niya ang balakang ng dalaga at nag-umpisa na silang mag-slow dance habang sinasabayan ng violin. You're my everything, Elise, and I can't let you go. I'll always be by your side, no matter what happens in the future. I love you so much, babe. Let's stay together forever. Saad ni Lorenzo at dinampian ang halik sa noo si Elise. I love you more, Lorenzo. Pareho silang napatigil sa pagsasayaw nung may marinig silang marahan na pumapalakpak at yun ang lola ni Lorenzo na si Doña Cecilia. Nandun na rin ang magulang ni Lorenzo, pati na rin ang pinsan nitong si Jacob. Bravo! Bravo! Masayang sabi ni Doña Cecilia at bumusangot naman si Lorenzo. Napaka-romantic naman talaga nitong apo kong si Lorenzo. Manang-mana sa akin. Alam mo ba, Iha? Madaling araw pa lang, abala na yung nobyo mo para asikasuhin tong pa-surprise niya. Panlalaglag sa kanya ng lola niya. Lola, sabi ko po sa inyo, huwag kayong susunod dito. Moment namin to ni Elise. Parang batang pagmamaktol ni Lorenzo. At tinawanan lang siya ni Elise bago lumapit sa mag-asawang Suarez, ang magulang ni Lorenzo, para magmano at huli nilapitan ni Elise ay si Doña Cecilia. Alam niyo po, Lola Cecilia, kumbet lang ng mga langgam ang asin
Baka ubos na yon dahil sa pagiging clingy at sweet ng apo nyo. Saad ni Elise. I know, Elise. Kaya nga sigurado ako kapag kinasal kayong dalawa, baka taon-taon kang buntis. Humagikik na sabi ni Doña Cecilia at hindi na maipinta ang mukha ni Lorenzo, habang si Elise naman ay namumula muka. Masaya naman ang relasyon nila Elise at Lorenzo. Legal ang relasyon nila both side. Subalit isang trahedya ang hindi inaasahan. Isang problema ang magiging dahilan ng pagkasira ng kanilang relasyon. Lorenzo? Tawag ni Elise sa nobyo at nakaupo lang sa sahig si Lorenzo habang nasa labas ng operating room. Babe, pagtawag muli ni Elise sa kanyang nobyo at doon lang tumaas ang tingin ni Lorenzo sa kanya. Niyakap ni Elise si Lorenzo at hindi niya mapigilang mapaiyak. Dapat kasama ako doon, Elise. Dapat hindi lang sila mami at daddy ang nawala. Dapat nandun ako. Dapat nandun rin ako. Saad ni Lorenzo at parang nadudurog ang puso ni Elise sa mga naririnig. Shh! Huwag mong sabihin yan. Hindi matutuwa sila Tita Mariela at Tito Gilbert kapag narinig nila yan. Pagpapakalma ni Elise kay Lorenzo. Hindi nawala si Elise sa tabi ni Lorenzo hanggang sa mailibing ang mga magulang nito. Sapagkat alam niya, sa kanya humuhugot ngayon ng lakas si Lorenzo dahil sa pagkawala ng magulang nito. At pinangako niya sa sarili niyang kahit anong mangyari, hindi niya iiwan ang binata. Pero nagkamali siya. Jacob, ano ba ang gusto mong gawin ko? Tanong ni Elise sa lalaking kausap niya. Ngumisi ito sa kanya na parang may binabalak na hindi maganda. Saktan mo si Lorenzo. Kapalit nun ang pananahimik ko. Kumunot ang noon ni Elise at napakuyom ang kamao niya. Alam niya kasing tuso ang lalaking ito at gagawin nito ang lahat para masunod ang gusto niya. Paanong sasaktan? Napapaliw ka na ba? Hindi ko yung gagawin. Come on, Elise. Alam kong hindi ka pinanganak kahapon at hindi ka hangal. Alam mo ang gusto kong sabihin. Makipag-break ka kay Lorenzo. Pero kung ayaw mo naman, ikaw din ang bahala. Alam mo kung anong alam ko na hindi mo masabi kay Lorenzo. Gusto mo bang ako na magsabi? Para naman hindi ka nakokonsensya dyan. Saad ng binata kay Elise. Makipag-break? Hindi ko kaya, Jacob. Hindi ko kayang iwan ngayon. Oh well, hindi ka magdedesisyon yan kundi ako. Mas lalong nagngit-ngit sa inis ang dalaga. Hindi niya kasi kayang makipaghiwalay sa kanyang nobyo. Dahil mahal na mahal niya ito. At lalo na kamamatay pa lamang ng magulang ng nobyo niya. Bakit ngayon pa? Jacob, gagawin ko naman lahat eh. Pero yung iwan ngayon si Lorenzo, hindi ko kayang gawin yun ngayon, Jacob. Pinilig-pilig ni Jacob ang kanyang ulo at sumandal ito sa kinauupuan niyang sofa. Paano ba yan? Yun ang gusto ko. O sige, huwag ka nang makipag-break pero sasabihin ko na lang kay Lorenzo ang sikreto mo. Gusto mo ba yon? Nakangising tanong sa kanya ni Jacob. Peke namang natawa si Elise habang parang naaawang tumingin kay Jacob. Ganyan ka ba kadesperado? Lahat gagawin mo para lang mapabagsak si Lorenzo? Nakakaawa ka. Napaka-inggitero mo. Nauuyam na saad ni Elise at tumayo si Jacob at nakatanggap siya ng isang malakas na sampal mula sa binata. Wala kang karapatang sabihan ako ng ganyan. Baka nakakalimutan mo kung ano ang kaya kong gawin. May hawak lang naman akong pwedeng magpabago ng buhay niyo ni Lorenzo. Sigurado ako kapag nakita niya ang video na hawak ko, baka isuka ka pa doon at kamuhian. Sa tingin ko takot kang mangyari yun, di ba? Madali lang naman akong kausap, Elise eh. Kung ayaw mo makipag-deal sa akin, okay lang. Hindi naman ako ang mawawalan kundi ikaw. Isang send ko lang kay Lorenzo ng video na to. Sigurado akong mawiwindang yun. Pagbabanta sa kanya ng binata at pinakita sa kanya ni Jacob ang hawak nitong cellphone kung saan nakasave ang video. Agad namang napakapit si Elise sa braso ni Jacob dahil sa takot na baka isend nga nito ang video kay Lorenzo. Sandali, wag mong isesend please. O sige, gagawin ko ng sinasabi mo pero wag mong isesend sa kanya. Pagmamakaawa ni Elise. Malapad naman ang umiti sa kanya si Jacob at tinapik-tapik ang kanyang pisngi. Good girl. Madali ka naman palang kausap eh. Akala ko pahihirapan mo pa ako.
Basta gawin mo lang ang lahat ng sasabihin ko, magkakasundo tayo. Bakit mo ba to ginagawa? Pinsan mo siya, Jacob. Hindi ka ba naaawa sa pinsan mo? Kamamatay lang ng mga magulang niya. Bakit ikaw? Naawa ka ba sa kanya? Alam mo kung sino ang salarin sa pagkawala ng magulang niya, di ba? Pero tinatago mo yun dahil takot ka. Takot kang malaman niya, hindi ba? Sa atin nga bang dalawa, sino nga bang mas masama? Ako ba o ikaw? Saka isa pa, gusto kong ako ang magmamana ng lahat-lahat ng ari-arian, kayamanan, lupain. Pati na rin ang taniman ni Lola Cecilia. Kaya ngayon pa lang gusto kong makita kung paano pabagsakin si Lorenzo. At ikaw ang kahinaan niya. Wala ka talagang awa, Jacob. Talagang wala, Elise. At kung hindi ka susunod sa gusto ko, maaga kang mawawalan ng ama. Kaya kung ako sa'yo, susunod na lang ako para sa ikakatahimik na lahat. Pumatak ang mga luha sa mata ni Elise habang nakatingin kay Jacob. Alam na alam niya kasing pinaglalaroan siyang binata. Pero ano nga bang laban niya dito? Alam niyang wala at wala na rin siyang ibang pagpipilian pa kundi ang sumunod sa utos nito. Nakipagkita si Elise kay Lorenzo sa community park kung saan sila madalas mag-date ng nobyo. At dito niya rin sinagot si Lorenzo. Huminga ng malalim si Elise habang hindi niya mapigilang malungkot at maiyak. Mapait pa nga siyang ngumiti sapagkat baka ito na ang huling pagkikita nila ng nobyo niya. Babe, palihim na nagpunas ng luha si Elise nung marinig niya ang boses ni Lorenzo sa kanyang likuran. Kanina ka pa ba? Tanong ni Lorenzo sa kanya. Matamis namang ngumiti si Elise at lumapit kay Lorenzo at niyakap niya ito ng mahigpit. Babe, are you alright? Do you have a problem? Alalang tanong ni Lorenzo pero umiling-iling lang si Elise at pinipigilan niyang umiyak. Huwad na tumawa si Elise at pinakita niyang masaya siya kahit ang totoo nagdudurog ang puso niya. Wala, kapag niyakap, may problema agad? Kunwari pagtatampo ni Elise at bumusangot pa. Kumalas naman sa yakap si Lorenzo at pinagmamasdan siya ng mabuti ng binata na para bang may pinag-aaralan ito sa kanyang mukha. I know you, Elise. If you have a problem, pwede mo sabihin sa akin. Saad ni Lorenzo. Wala akong problema, okay lang ako. At kung may problema naman ako, sasabihin ko yun sa'yo. Kailan ba ako naglihim sa'yo? Talaga ba? Wala kang problema o tinatago sa akin? Wala nga po. Sa ating dalawa, ikaw yung may problema. Akala ko nga hindi ka na makakapunta dito. Kaya ko bang hindi makapunta? Kaya ko bang hindi ka puntahan? Hanggang nasa tabi kita, kaya kong magpakatatag, Elise. Kaya wag mo rin sana akong iwan. Ngayon wala na ang parents ko, ikaw na lang ang pinanghahawakan ko. At si Lola Cecilia. Ayokong pati ikaw mawala eh. Pilit nang umiti si Elise. Nakokonsensya kasi siya dahil alam niyang pagtapos nito, iiwan na niya si Lorenzo. Anong gusto mong gawin natin ngayon? Mansari natin. Ayaw mo bang gumala tayo sa ibang lugar? Bakit dito mo napiling pumunta? Pagtatanong sa kanya ni Lorenzo. Hinila ni Elise paupo si Lorenzo sa bench chair bago ito sumagot. Marami kasi tayong memories dito. Gusto ko lang balikan lalo na kung paano kita sinagot dati sa lugar na to. Masayang pagkakwento ni Elise habang nililibot niya ang kanyang mata sa Compark. Dito rin tayo unang nagkita noon. Tanda mo ba yung unang araw na muntikan kitang mabangga habang nagbabike ako? Natatawang sambit ni Lorenzo. Muntikan mo pa nga akong suntukin nun eh. Pero buti na lang talaga nabighani ka sa kagwapuhan ko. Dagdag ni Lorenzo at nagpapapogi points pa sa kanya. Nagkunwari naman siyang parang nandidiri sa sinasabi ng kanyang nobyo. Yak! Alam mo ikaw, napakakapal talaga ng mukha mo. Totoo naman talaga, ayaw mo lang aminin. Kaya nga araw-araw ka nandito dahil gusto mo makita. Hoy! Agap na protesta ni Elise sabay duro kay Lorenzo. Napunta ako dito dahil dito ang practice namin noon. Napaka-feeling mo ah. Pairap na sabi ni Elise at tinawanan naman siya ni Lorenzo. I'm not feelingero, ramdam kita dati. Just admit it, babe. Promise, hindi kita asarin. Panunokso sa kanya ni Lorenzo. Pero umiling-iling lang siya at hindi niya tinatanggap ang sinasabi nito. Wala akong aaminin dahil wala naman talaga. Oo, gwapo ka pero hindi porket gwapo ka, gusto agad kita. Saka hindi ikaw yung gusto ko dati no.
yung kaibigan mong si Dylan. Wika ni Elise at palihim siyang napangiti, lalo nung makita niyang nakabusangot na si Lorenzo na parang hindi nagustuhan ang sinabi niya. E di sana si Dylan na lang sinagot mo. Doon ka na nga kay Dylan. Parang batang pagtatabi sa kanya ni Lorenzo at natawa lamang siya sa inaasta ng nobyo. Kaso nga lang, masama naman siyang tinapunan ng tingin nito. Hindi nakakatawa. Ito naman nagbibiro lang eh. Pikon agad. Sige na nga. Ikaw na yung pinakagwapong nakita ko noon at naging crush agad kita. Pagpaparaya ni Elise, kaya napangiti si Lorenzo. Niyakap siya ng mahigpit ng binata at yung ngiti ni Elise, unti-unting nabura at napalitan ng lungkot, lalo na yung marinig niya ang sinabi ni Lorenzo. Mahal na mahal kita, Elise. Salamat pinapasaya mo ako ngayon. Huwag mo akong iwan ha. Sa tabi lang kita, hindi ko kaya mawala ka. Ramdam ni Elise ang pamumukol sa kanyang lalamunan na konti na lang maiiyak na siya, pero pinigilan niya ito. Hindi ka ba napapagod? Kanina pa tayo naglilibot dito sa Compark. Gusto mo kumain tayo sa mga malapit na restaurant or fast food? Alok ni Lorenzo sa kanya. Wag na, dito na lang tayo. May tusok-tusok dun sa labas ng Compark, dun na lang tayo kumain. Pagyayakag ni Elise. Pero babe, mansa rin natin, kaya dapat i-treat kita sa labas. Umiling-iling si Elise at ngumiti sa nobyo. No need. Masaya akong kasama ka ngayon. Sapat nang makasama ka. Hindi ko kailangan yung mamahaling restaurant para lang maging romantic tong date natin. Sapat na sa akin yung simpleng date lang. Hinila ni Elise si Lorenzo palabas ng Compark upang kumain ng street food. Kahit mayaman at nakahiga na sa pera si Lorenzo, alam ni Elise na hindi naman maarte sa pagkain ng nobyo niya. Magkaiba ang pamumuhay nilang dalawa kung si Lorenzo, isang gintong kutsara ang ginagamit nito. Sila Elise naman, may payak na pamumuhay lang. May negosyo rin sila Elise, isa yung maliit na grocery store. Kaso nga lang hindi ganun kalakas ang kita sa store nila. Gayunpaman, kahit na ganun, hindi naman naging hadlang ang antas na pamumuhay nila sa kanilang relasyon. Mabait at mapagmahal kasi ang magulang ni Lorenzo at tanggap siya ng mga ito. Ang lola naman ni Lorenzo, close niya at tinuturing siyang bilang apo. Kuya, pabili nga po nitong fishball 20 pesos po, tapos 20 pesos na kikiam. Pati na rin ng squid ball at yung atay na rin po 30 pesos, saka 2 tigbenteng palamig. Saad ni Elise at tangkang maglalabas na ng pera si Lorenzo nung iaabot agad ni Elise ang 200 sa tindero. Ako na magbabayad, treat ko. Hanggang dito ba naman ikaw pa rin? Babe, wala namang problema sa akin kung ako magbabayad. Pandagdag mo na lang sa allowance mo dapat yung nilibre mo sa akin. Lalo na malapit na matapos ang midterm, maraming bayarin. Pangangaral ni Lorenzo at napanguso naman si Elise. Parehas na kasi silang second year college students. Eduk ang kinuha ni Elise habang si Lorenzo naman ay business ad. Huwag ka mag-alala, may ipon ako. Kaya hayaan mo kung i-treat ka ngayon, okay? Hindi na pumalag sa kanya si Lorenzo na kinangiti niya. Naghanap rin sila ng bakanting lamesa at upuan para dun kumain. Ganda ng sunset, right? Saad ni Lorenzo habang nakatingin sa papalubog na araw. Oo nga eh, ang ganda. Sana ganito na lang lagi. Sambit ni Elise. Alam mo ba, ang laging sinasabi sa akin ni Mami noon, yung nabubuhay pa siya. Sunset yung magpapatunay kahit gaano kabigat o kapangit ang nangyari sa iyo buong araw. Pwede pa rin to magtapos sa maganda. At nandiyan naman yung sunrise para bigyan ka ng rason upang bumangon ulit. Nakangiting kwento ni Lorenzo at hindi mapigilang malungkot ni Elise. Kung nabubuhay pa sila tita-tito, alam kong proud sila sa'yo ngayon. Dahil kinakaya mo lahat at nagpapakatatag ka. Everything has a reason, babe. At kung sasabihin kong okay na talaga ako ngayon, magmumukha akong sinungaling. Until now, pinapahanap ko pa rin kung sinong nagkabit ng pasabog sa sasakyan nila Mommy at Dad. Kapag nahanap ko siya, sisiguraduhin ko makukulong at mabubulok siya sa kulungan. Pagbabayaran niya ang ginawa niya sa magulang ko. Sambit ni Lorenzo at parang nabuhusan ng malamig na tubig si Elise at hindi makagalaw sa kinaupuan niya. Bagsak ang balikat ni Elise nung umuwi siya sa kanila at sinalubong naman siya ng kanyang ina. Bakit ngayon ka lang, Elise?
Kanina pa nakaimpake ang lahat ng gamit. Inuna mo pa talagang pumunta kay Lorenzo? Elise naman, alam mo kailangan na nating umalis. Sermon ng kanyang ina. Gusto ko lang makita at makasama kahit sa huling pagkakataon si Lorenzo, ma. Bawal po ba yun? Sinunod ko lahat ang gusto niyo. Kaya sana kahit dito lang pagbigyan niyo ako. Iiwan ko si Lorenzo para sa inyo ni Papa. Para sa pamilyang ito. Gagawin ko yun kahit labag sa loob ko. Tapos yung makita ko lang kahit sa huling pagkakataon si Lorenzo. Kahit yung bawal. Hinawakan naman ni Flora ang kamay ni Elise. Anak, ginagawa ko to para sa pamilya natin. Kailangan na nating umalis dito para sa kaligtasan natin. Pasensya na kung kailangan mo magsakripisyo. Ma naman, hanggang kailan tayo magtatago sa problema ni Papa? Bakit hindi na lang natin sabihin ang totoong... Yung totoong si Papa ang naglagay ng pasabog sa sasakyan nila Tita Mariel at Tito Gilbert. May galit na sambit ni Elise at unti-unting tumulo ang luha niya. Hanggang ngayon kasi hindi niya pa rin kayang paniwalaan na kaya yung gawin ang pinakamamahal niyang ama. Lalo na sa magulang pa ni Lorenzo. Gusto mo bang makulong ang ama mo, Elise? Gusto mo bang mapahiwalay sa atin ang ama mo? Saka sige, kung aamin ka kila Lorenzo, sa tingin mo ba tatanggapin ka pa ng buong buo ni Lorenzo? Mag-isip ka nga, Elise. Aalis na tayo dito sa poblasyon at magpapakalayo para sa atin. Para na rin sa ikakatahimik ng buhay natin. Oh, Lorenzo iho. Thanks God. Dumating ka na. Akala ko hindi mo na ako sisiputin. Masyado ka nang busy sa trabaho kaya pati pagdalaw dito sa poblasyon hindi mo na magawa. May himig na pagtatampon ng lola ni Lorenzo na si Doña Cecilia. Nagmano muna si Lorenzo at bumeso sa lola niya bago ito magsalita. Marami akong mga business meeting na kailangan puntahan la. Kahit gusto kong dumalaw, hindi ko magawa. At gusto ko mapalago ang sinimulang negosyo nila Papa. Saad ni Lorenzo at bumusangot naman ang mukha ng lola niya. Negosyo nga ba talaga? O ayaw mo lang mamalagi dito sa San Poblacion? Dahil pa rin ba kay Elise? Kumunot ang noon ni Lorenzo at nagsalubong ang kanyang kilay na para bang ayaw na niyang marinig ang pangalan na yon. 8 taon na rin po ang nakalipas la. Wala na akong pakialam sa babaeng yun. At pwede po ba, huwag niyo na siyang babanggitin? Saad ni Lorenzo. Bumuntong hininga si Doña Cecilia. Ay, I miss her. Pwede mo ba siyang ipahanap para sa akin? Namimiss ko ang mga kwento niya, pati kakulitan. Bakit ko naman po yung gagawin? Umalis siya nang walang paalam at pasabi man lang. Kaya bakit ko siya kailangang hanapin, Lola? Iniwan niya ako sa ere. May bahid na poot na sambit ni Lorenzo. Matanda na kasi ako, apo eh. At malala na rin ang kanser ko. Ayoko na rin magpa-chemotherapy. Kahit papano, tinuring ko siyang sarili kong apo. At kung mawawala man ako sa mundong to, isa siya sa gusto kong makita. Alam kong may galit ka sa kanya pero huwag mo namang ipagdamot na makita ko si Eliso. Pwede mo ba siyang hanapin, apo, para sa akin? Gusto ko siyang makita. Kung sakaling bigla na akong mawala sa mundong ito. At gusto ko ring magkabalikan kayo. Lola, wag naman po kayo magsalita ng ganyan. Hindi pa po kayo mawawala. Hindi ko hahayaan yun. At hindi ko po hahanapin si Elise. Lalong-lalo na hindi ako makikipagbalikan sa kanya. Huminga na lamang ng malalim si Lorenzo nang makita niya ang lungkot sa mga mata ng lola niya. Kahit gusto niya itong pagbigyan, hindi niya yung magagawa dahil hanggang ngayon hindi niya pa rin gusto makita si Elise. Malaki ang galit niya dito at kahit anong gawin niya, hindi yun maaalis. Para kay Lorenzo, hindi ganun kadaling magpatawad, lalo na kung iniwan ka, hindi mo alam ang dahilan. Muli nang bumalik ng Maynila si Lorenzo, ilang beses pa siya kinukulit ng lola niya tungkol sa paghanap kay Elise, pero hindi niya na yun ginawa. Hanggang isang araw, nagulat siya sa balitang biglang tinakbo ulit ang lola niya sa hospital. La! Sinasabi ko naman po kasing magpahinga na lang po kayo. Huwag na po kayo masyadong nagpapagod. Nandiyan naman po ang mga katiwala nyo para sila mag-asikaso dito sa asyenda. Sakala, iniinom nyo po ba ang gamot nyo para sa sakit nyo? Apo, ayos lang ako. Ganito talaga kapag matanda na. Marami ng sakit ang iniinda.
Kaya sana Lorenzo, pagbigyan mo na ang hiling ko. Kung mawawala ako sa mundong to, gusto ko makita si Elise. Kahit sa huling pagkakataon lang ako. Binigyan na ako ng doktor ng taning dahil sa paghinto ko sa chemotherapy. 1 buwan na lang itatagal ko dito sa mundo, apo. Saad ng kanyang lola na kinakunot ng noon ni Lorenzo. Lola naman, alam niyo pong hindi ko kayang gawin yun. Hindi ko kayang makita ang babaeng yun. Bakit? Dahil hanggang ngayon galit ka pa rin sa kanya. Alam ko naman, apo, na ayaw mo siyang makita, pero ako gusto ko. Sambit ni Doña Cecilia. Hindi mo ba ako pagbibigyan sa hiling ko? Hahayaan mo ba akong mawala sa mundong ito na parang may kulang? Saka, gusto ko ring makitang masaya ka ulit. Si Elise ang isa sa dahilan ba't sumasaya ka. Kapag nawala ako sa mundong to, ayokong iwan ka mag-isa, apo. Makipagbalikan ka na kay Elise, oh. Wala naman. Huwag niyo naman pong sabihin yan. Hindi pa po kayo mawawala. Saka sabi naman ng doktor, baka may chance pa na humaba ang buhay niyo. Pero ramdam ko na ang panghihina ng katawan ko, Lorenzo. Ito lang ang una at huling hiling ko sa'yo. Kaya sana pagbigyan mo ako. Please. Huminga ng malalim si Lorenzo at tiningnan ng lola niyang nakahiga ngayon sa kama nito. Ay, okay, sige po. Hahanapin ko si Elise. Dadalhin ko siya dito. Pagsuko ni Lorenzo at napapalakpak naman sa tuwa ang lola niya. Kahit labag sa loob ni Lorenzo, nag-hire siya ng private investigator para hanapin si Elise. Tama ba itong binigay mong number? Opo, sir. Diyan na po sila nakatira ngayon sa address na yan. Ang alam ko rin po, siya na lang ang nagpapaaral sa kapatid niyang bunso. Napatigil sa pag-aaral si Elise para magtrabaho. Ang ama naman po niya ay nahihirapan na rin po magtrabaho dahil na-stroke ito. Ang ina niya lang po at si Elise ang nagtatrabaho sa pamilya nila. Isang dishwasher sa restaurant si Elise, sir. Sambit ng private investigator. Nakaramdam ng awa si Lorenzo sa dati niyang nobya, pero mas nangibabaw doon ang inis at galit. Pati na rin ang mga tanong sa utak niya, tulad ng, bakit siya iniwan? Bakit hindi ito nagpaalam? At bakit hindi man lang ito nagparamdam kahit isang beses sa loob ng 8 taon? Samantala, hindi magkanda-ugaga si Elise habang binibilisan ang paghuhugas ng mga kawali. Elise, tapos na ba ang paghuhugas sa mga kawali? Pasigaw na tanong ng kusinero kay Elise. Hindi pa po, wait lang. Ipapasok ko na lang po sa loob ng kusina kapag tapos na. Bilisan mo at madaming customer. Matatambakan kami ng order dito kapag nagbagal ka dyan. Bili ng kusinero. Kahit ngalay at ngawit na ang kanyang balakang at binti, binilisan pa rin ni Elise ang paghuhugas ng kawali. Araw kasi ng linggo ngayon kaya ganun na lang kadami ang tao sa pinagtatrabahuhan niyang restaurant. Elise, kunin mo muna yung mga hugasin sa dining area. Marami kasing customer at hindi na maasikaso ng ibang servant. Sambit naman ang manager nila nung makatapos maghugas ng plato. Sige po, ma'am. Sagot na lang ni Elise kahit ang totoo. Gusto niyang magreklamo dahil marami na rin siyang hugasin at inuna niya lang ang kawali para ibigay sa mga kusinero. Tinanggal ni Elise ang apron dahil basa na ito. Nagpunas muna siya ng pawis at inayos ng konti ang buhok bago lumabas para kunin sa mga table ang mga hugasin. Pagkalabas niya sa kitchen area, bumungad sa kanya ang ingay ng mga tao, pati na rin ang init. Bawat table, may mga nakaupo na. Miss! Yes, ma'am. Pwede bang palinis ng lamesa namin? Utos kay Elise na isang customer. Sure po, wait lang po ha. Saad ni Elise at isa-isang tinanggal ang mga plato at baso na nakapatong sa lamesa. Nilagay niya lahat yun sa basket na dala niya. Pinunasan na rin niya ang lamesa at aalis na sana siya para dalhin sa kusina ang hugasin. Nung magsalita ulit ang ginang. Miss, pakuha na rin pala ako ng mga utensils, plate at baso. Saka pahingin na rin ng sabaw. Ma'am, self-service po ang role dito sa resto namin. Bali, kayo po ang kukuha ng mga kailangan nyo. At yung lamesa pong yun doon po kayo kukuha ng mga kailangan nyo. Mahinahong pagtuturo ni Elise, pero tinaasan lang siya ng kilay ng ginang. Sa'yo akong kumilos eh. Ano magagawa mo? Ikaw ang serbidora dito at hindi ako. Kaya anong karapatan mong utusan ako? Inuutusan kita tapos sa akin mo ibabalik? Ma'am, hindi ko po kayo inuutusan. Tinuturuan ko lang po kayo. Abuta, sagot ka pa? Iritang sambit sa kanya ng ginang.
Tumayo ang ginang at humarap kay Elise. Hoy, baka hindi mo ko kilala. Ako lang naman ang ina ng alkalde sa bayang to. At wala kang karapatang sabihan ako ng ganyan. Pinapahiya mo ako sa mga amiga ko. Huminga ng malalim si Elise at napatingin sa mga kasama ng ginang. At pilit na lang siyang ngumiti bago tapunan ng tingin ang kaharap niya. Ma'am, kahit kayo pa po ang ina o asawa ng alkalde, tapos nasunod pa rin po kayo sa mga rules, sana, huwag niyo po hayaang masira kayo sa mata ng ibang tao, lalo na kung mayor po pala ang anak niyo. Sad ni Elise at tangkang sasampalin na sana siya ng ginang, pero may isang kamay na pumigil doon. Don't try to lay your hand on her. Isang maotoridad at britonong boses na narinig ni Elise sa kanyang likuran. Pero para siyang natuod sa kinatatayuan niya at tumaas ang balahibo niya. Kilalang kilala niya kasi ang boses na yon at 8 taon na rin niyang hindi narinig yon. And who are you? Tanong ng ginang sabay bawi sa kamay niya. You don't need to know, madam. Ganyan ba talaga ang ugali ng isang nani ng alkalde? Walang respeto at feeling superior sa lugar na to. Pasensya na ho ah. Baka kayo pa maging dahilan ng pagbagsak ng anak niyo. Sarkastikong sambit ni Lorenzo at napataas ang tingin ni Elise sa lalaking nasa tabi niya pero agad niyang binawi nung tingnan rin siya ni Lorenzo. Ma'am Amber, wag niyo naman po akong tanggalin no. Pakiusap ni Elise sa manager niya habang nasa opisina siya nito. Elise, nasunod lang din ako sa utos. Wala akong magagawa. Sana kasi sinunod mo na lang ang utos ni Madam Minerva. Pero ma'am, bakit parang kasalanan ko po? Tama naman po sinabi ko eh. Porket siya po ang ina ng mayor, dapat special treatment. Saka tama po bang ginawa niya? Alam ko naman, kaso nga, nagreklamo si Madam Minerva sa boss natin. At kahit gustuhin ko magstay ka, wala akong magagawa. Kaya sorry Elise. Ma'am Amber, baka pwede pa po niyo akong bigyan ng second chance. Maganda naman po ang pagtatrabaho ko, hindi ba? Hindi ako nalilate o na-absent. Ma'am Amber, alam niyo naman po ang kailangan ko ng trabaho. Dahil may sakit ng tatay ko. At ako lang po ang tumutustos sa pag-aaral ng kapatid ko. Kaya Ma'am Amber, maawa na po kayo sa akin. Pasensya na talaga Elisa. Kung may magagawa lang sana ako kaso pares lang din tayo nagtatrabaho at nangangailangan. Kung hindi kita alisin, baka ako pang mawalan ng trabaho. Sana maunawaan mo. Laglag ang balikat ni Elise nang lumabas siya sa restaurant. Kita niya rin ang awang pinukol sa kanya ng kasamahan niya, subalit hindi na lang niya yun pinansin. Napabalik siya sa ulirat nung makarinig siya ng 4 na beses na busina mula sa sports car na nasa harap niya. Napatingin si Elise kung sino ang may-ari ng sports car at lumabas doon si Lorenzo. Get in! Malamig na utos ni Lorenzo sa kanya. Ba't nandito ka pa? Anong ginagawa mo dito? Sumakay ka muna, sa ibang lugar tayo mag-uusap. Ramdam ni Elise ang kaba. Hindi niya kasi ito nakausap kanina dahil sa gulong nangyari sa restaurant. At buong akala niya umalis na ito. Pero hindi pa pala. Ayoko. Saka wala rin naman tayong pag-uusapan eh. Hindi rin magandang mood ko ngayon. Mauuna na ako. Pagpapaalam ni Elise at tinalikuran na si Lorenzo. Ramdam niya ang kaba habang humahakbang papalayo kay Lorenzo. Hanggat sa maaari, nais niya itong iwasan dahil hanggang ngayon, takot pa rin siyang humarap dito. Subalit napatigil siya sa paglalakad nung hablutin ni Lorenzo ang kamay niya at pilit siyang pinasakay sa sports car. Ano ba Lorenzo? Buksan mo na to! Utos ni Elise nung makasakay si Lorenzo. Masama siyang tiningnan ni Lorenzo. Pwede ba? Huwag kang maingay. Hindi ko rin gusto makasama ka. Yun naman pala eh. E di baba mo na ako. I want but I can't. Kailangan kita makausap. Ano ba pinagsasabi mo? Lola Cecilia want to see you. At dadalhin kita sa San Poblacion para makita kanya ulit. At gusto niyang maging tayo ulit. Ano? Kaya ka nandito dahil dyan? Lorenzo, 8 taon na tayong wala. Kaya labas na ako dyan sa problema niyo. May cancer si Lola Cecilia. Stage 4. Breast cancer. At 1 buwan na lang ang binigay sa kanya ng doktor. And her last wish is to see us get back together again. Pero alam ni Lola Cecilia na wala na tayo. Yeah, dahil iniwan mo ako, remember? Umalis ka nang walang pasabi. Kung tutusin, ayoko tong gawin eh. Pero si Lola Cecilia lang talagang iniisip ko. Gusto ko maging masaya siya kahit papano.
Bakit hindi mo na lang sabihin kay Lola Cecilia na malabo nang maging tayo para hindi ka nahihirapan? Kung pwede lang eh. Sana yan ang ginawa ko. Kaso hindi. Gusto ko to pa rin ang pangako ko kay Lola. Hindi kasi ako katulad ng ibang tao na mahilig mangako. Pero hindi pala kayang tuparin at manindigan. Alam na alam ni Elise na para sa kanya ang mga salitang yun, pero pinili na lang niyang manahimik. Para kasi siyang nadapuan ng hiya at konsensya. Muling nakaapak si Elise sa hasyenda ng mga Suarez. Hindi niya alam kung anong unang mararamdaman. Para kasing bumabaliktad ang sikmura niya. Elise, you need to pretend that you're my girlfriend again. Babayaran kita pagkatapos nito. Kailangan lang natin ipakita kay Lola na tayo na ulit. Utos ni Lorenzo. Pumayag na lang kasi siya sa sinabi ni Lorenzo. Ang magpanggap na sila na ulit sa harapan ni Doña Cecilia. Kapalit nun ang perang makukuha niya kay Lorenzo. Basta 1 week lang ah. Pagkatapos nun uwi na ulit ako at ibibigay mo yung pera. Don't worry, natupad ako sa usapan. Pagkatapos ito, ibabalik na ulit kita sa inyo kasama ang perang pinag-usapan natin. Naglakad na sila Elise at Lorenzo papasok sa mansyon ng mga Suarez. Ramdam ni Elise ang kaba sa bawat hakbang na ginagawa niya. Nasaan si Lola? Tanong ni Lorenzo sa kasambahay. Nasa garden area po, sir. Pagpunta nila sa garden area, napatigil sa paglalakad si Elise at napatingin siya kay Jacob na nakatingin rin sa kanya. Para bang nawalan siya ng lakas na loob na humakbang papalapit kay Doña Cecilia. Bakit ka huminto? Pagtatanong sa kanya ni Lorenzo habang nakakunot ang noo. Napatingin si Elise kay Lorenzo at kinagat niya ang ibabang labi niya. O wala. Sambit ni Elise kahit ang totoo natatakot siya na baka sabihin ni Jacob ang totoong nalalaman nito tungkol sa pagkawala ng magulang ni Lorenzo. Let's go, hinihintay na tayo ni Lola. Saad ni Lorenzo. Hinawakan ng binata ang kamay niya at hinila siya papalapit kila Doña Cecilia, pati na rin kay Jacob. Oh my gosh, you're here, Elise! I miss you so much! Pagyakap sa kanya ni Doña Cecilia. At niyakap naman yun ni Elise pabalik. Namiss ko rin po kayo, Lola Cecilia. Sambit ni Elise sabay tingin kay Jacob na nakangisi sa kanya. Ang tagal naming hindi ka nakita. Saan ka ba nagpunta? At hindi ka nagpaalam sa amin. Ilang taon na rin ang nakalipas. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Tanong ni Lola Cecilia nung kumalas ito sa yakap. May nangyari lang po dati, Lola Cecilia. Kaya nagdesisyon po kaming ibenta ang lupa namin dito sa San Poblacion. Sagot ni Elise at tumingin muli kay Jacob na nakangisi pa rin sa kanya. Buti naman, Elise, nakabalik ka na. Bakit ka nga ba umalis na parang bula at hindi nagpaalam sa amin? O kahit kay Lorenzo? Ramdam ni Elise ang kaba sa kanyang dibdib nung nagsalita na si Jacob.